Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa president ng Ripple kung saan ay siya po ay nagbigay ng kanyang sariling mga crypto predictions dito sa taong paparating na taong 2024. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya, ang Ripple President. Isa po siyang babae. Yan si Ripple President Monica. Yan, Monica Long. Ayan, Ripple President Monica Long has outlined compliance and institutional adoption as key areas to watch out for the crypto industry going into the new year. Kaya ayan, ayon po kay Monica Long ay kailangan daw po nating tingnan yung compliance at saka yung mga institutional adoption. Ito raw po yung susi na ating titignan sa bawat mga cryptocurrencies. Yan, dito sa bagong papasok na taong 2024. Kaya yan, as 2024 approaches, the cryptocurrency industry appears on the cusp of institutional adoption, with the first spot Bitcoin ETF all set to launch in the United States. Kaya yan, ito po yung isang yung kauna-unahang kaaba-abang na pangyayari dito sa mundo ng cryptocurrency pagsapit ng taong 2024. Ito po ay ang approval ng kauna-unahang spot Bitcoin ETF. Kaya ayan, marami po talagang mga market analysts ang nagsasabi na ito ay isang matinding catalyst, hindi lamang para kay Bitcoin kundi sa buong crypto markets. However, in her 2024 crypto predictions, Ripple President Monica Long envisaged several other possible focus areas for the industry going into the new year. Among the other things, the seasoned crypto entrepreneur expects that the coming year will be the one that breaks the speculative hype cycles, which has historically marked the crypto market. Kaya yan po yung kanyang pagkakasabi. Ito raw ang babasag sa mga speculative hype cycles. Kaya yan, siya po ay naniniwala. Ayan, she believes the industry is now mature enough to deliver utility at scale and will make a breakthrough in pioneering compliance with the decentralized finance sector in 2024. Ayan, siya po ay naniniwala na ang industriya ng crypto ay mature na po, or ibig pong sabihin ay hinog na para magbigay ito ng mga utilities yan at scale, ayan, sa buong mundo. Ayan, at magkakaroon ito ng breakthrough. Ayan, parang malaking pagbabago po ito. Ayan, lalong-lalo na dito sa mga decentralized finance sector. Ayan, ngayong 2024. Sa madaling salita ay talagang magdudulot po ng ibig pong sabihin niya ay hinog na ang crypto currencies or crypto market, at talagang sasabog po talaga ito sa 2024. Ayan, 2024 predictions. We've asked leaders at Ripple to weigh in on what they think 2024 holds. Today, we continue with Monica Long. Ayan. Tinatanong po nila yung mga leaders, yung mga matataas na leaders ng Ripple, at ngayon ay ito naman si Monica Long naman yung kanilang tinanong ngayon. Ayan, after the fallout of key players such as FTX and Binance multi-billionaire settlement, the Ripple president earmarked the coming year as one that will see the industry regain the trust it lost due to these blowbacks. Kaya ayan, yung mga pangyayari raw po ngayon na ayan, katulad ng nangyari, collapse ni FTX, at ayan, yung $1 billion na settlement ni Binance. Ayan, marami po talagang hindi magandang nangyari ngayong taong 2023 sa mga malalaking mga mga crypto industries, mga institutions na tulad ng mga malalaking mga exchanges, crypto exchanges. Kaya ayan, pero ngayon, ayan, pagsapit daw ng taong 2024 ay dito na ulit makakabangon ang mga industriya ng cryptocurrencies at muling makukuha ulit nila yung tiwala
ng mga investors na nawalan ng tiwala sa dito sa cryptocurrencies. Kaya yun, however, she reiterated that a compliance-first approach would be critical to achieving such an outcome, urged the industry to work on developing compliance tooling for the DeFi sector. Kaya ayan, ngunit, ayan, sabi niya rito ay may condition rito. Ayan, kailangan daw na dumaan ang mga ito sa mga compliance approach. Ayan, parang sumusunod po sila sa mga patakaran. At yan po ay katulad ni XRP. Yan, blockchain will not replace banks, says Ripple president. Yan, hindi raw po papalitan or hindi raw po yung blockchain po ay hindi daw po niya papalitan ang traditional banking. Nandiyan pa rin yan. Nandiyan pa rin po ang mga banking institutions. Another notable prediction from Ripple President Monica Long going into 2024 is the blockchain will not replace banks. Instead, she foresees the continuation of a trend that has seen major traditional financial institutions such as BlackRock, Fidelity, and Visa integrate various forms of blockchain-based payment solutions. Kaya yan, mananatili pa rin ang mga banking institutions. Nandyan pa rin sila, mga traditional bank, kasi may mga nagsasabi pong mga market analyst na mapapalitan na yung mga traditional banking at magiging blockchain na po talaga ang magagamit dito kasi mas safe at saka secure. Kaya yan, pero ayon po dito kay Ripple President Monica Long ay siguro ang taong 2024 ay hindi pa dito totally na mari-replace ang mga bangko. Siguro sa matagal pa yan, mga ilang taon pa siguro bago mangyayari yan. Pero kaya ayan, sa ngayon ay patuloy pa rin po na ayan, magkakaroon ng mga meron pa rin mga traditional na financial institution. Ayan, hindi po mari-replace yan. Kaya ayan, Monica Long expects this happy marriage between the old and new to continue. The appeal of low fees and near instant transfers will continue to appeal to the top financial institution who will tap crypto for this unparalleled utility, she wrote. Finally, Ripple President expressed a conviction that 2024 would bring greater usability of digital assets. Yet, in an apparent allusion to Ripple's custody business through sister company Metaco, Long shared that such greater usability will not come from requiring billions of users to self-custody their crypto asset. Kaya ayan, ang dagdag pa rito ng Ripple President na si Monica Long ay ang taong 2024 ay mas darami ang mga taong gagamit sa mga platforms, mga projects, mga utilities, yung mga utility na projects ng mga cryptocurrencies. Kaya yan, tataas po talaga at yan po ang magdudulot sa mga demand ng mga cryptocurrencies. Instead, she foresees a world where traditional firms will rely more on their crypto-native partners such as Ripple to manage their operation while harnessing the power of blockchain. Kaya yan, gaya nga ng sinabi niya kanina, yung mga traditional institutions tulad ng mga bangko ay nandyan pa rin yan. Hindi po sila mawawala. Pero ang mangyayari po rito ay gagamit po sila, magre-rely po sila yan sa paggamit ng mga crypto-native partners. Yan, ang mga blockchain, gagamit rin po sila dyan. Kaya parang combination po yan. At katulad na lamang nitong si Ripple. Yan. Yan po ang nakikita niya 2024. Pero sa tingin ko kung lalampas po tayo sa taong 2024 ay siguro ay unti-unti po talagang mawawala ang mga traditional financial institutions. Yan, talagang magbabago talaga yan. Magiging blockchain na lahat. Yan, pero matagal-tagal pa yan. At ayan, yan po ulit ang si Ripple President na si Monica Long. Yan, kapag hindi po nyo siya nakikilala or ngayon nyo lang kung first time po lamang po ninyong makita, ay yan po siya. Siya po yung nagbigay ng kanyang mga predictions, yung kanyang pananaw yan sa kung ano nga ba ang posibleng mangyari sa mga cryptocurrencies or ang industriya ng crypto pagsapit ng taong 2024.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.